Mahal na mahal ka, mga nanay at tatay. At nalaman ko rin na ang mga senior citizens ang nagtatanggol kay Yorme pag merong paratang na binibigay ang kabilang kampo sa kanya. Sabi ko, bakit mahal na mahal ka ng mga nanay at tatay? Nalaman ko. Noong pala, na alkalde siya ng Maynila, kumakatok ang gatas na insure sa inyong mga bahay buwan-buwan. Tama po ba? Ngunit nalaman ko po na wala na raw po gatas na insure. Napalitan daw po ito ng at nalaman ko rin po na nag-umpisa ang pagbibigay ng malaking cake pagkaarawan ninyo. Pero nalaman ko po, ang malaking cake ay napalitan na ng cupcake. At naaalala ko ba, ang pagbibigay ng pensyon ng 500, nag-umpisa po yan noong panahon ni Yorme. Kaya sabi ko, alagang parlor ang aming mga nanay at tatay kay Yorme. At nung nakita ko na first love na po kayo, ang sinabi ko, swak tayo dahil sila rin ang aking first love. Ang pangalawang sektor na aking tinayuan ay ang ating mga kapatid na may kapansanan. Mahirap po na magkaroon ng kapansanan. Hindi ko po alam kung alam ninyo, ngunit meron po akong dalawang kapatid. Inampun po namin nung sila po ay sanggol, isa po ay bulag, at isa naman ay may kondisyon na ADHD. At nakita ko, mahirap po. Lalo-lalo na kung kayo po ay senior citizens at may kapansanan, dapat nararamdaman niyo po ang kalinga at pamamahal ng gobyerno. Tinignan ko po ang ginawa ni Yorme nung siya ay alkalde ng Maynila. At nakita ko, minahal din po niya ang mga PWDs. In fact, siya po ang gumawa ng Job Inclusivity Act. Ang ibig sabihin, ang ating mga kapatid na may kapansanan at mga senior citizens, maaari mong magtrabaho. Alam niyo po ba yun? Sabi ko, hindi naman porket ikaw ay 60 years old o may kapansanan, hindi mo na kailangan kumita ng pera para matustusan ang mga kailangan ng iyong mga pamilya. Ang pangatlong sektor na aking tinayuan, pero bago yun, gusto ko lang sabihin, ako po ay tubong 5 distrito. Ako po ay isang batang bukid. Hindi po ako lumaki sa farm. Alam niyo naman siguro kung saan ako lumaki. Kasi pag nasa ibang distrito ako, akala po nila ako si Alice Cuo. Ako po ay lumaki sa San Andres Bukid, Manila. At marami po kaming mga kabarangay doon mula po sa Muslim community. At dahil doon, sila po ay aking pinagtanggol, minahal, at sinigaw ang kanilang mensahe para sa gobyerno. Tinignan ko po ang ginawa ni Yorme nung siya ay alkalde ng Maynila at nakita ko, minahal din po niya ang Muslim. Alam niyo po ba, siya lang ang alkalde na nakapagpagawa ng Islamic Cemetery at Manila Muslim Affairs. At nung nakita ko na mahal din niya ang ating mga kababayan na Muslim, sabi ko, pangatlo, pareho pa rin tayo ng mahal at pinaglalaban. Ang panghuli na sektor na aking tinayuan, ngunit kukwentuhan ko muna kayo. Nung ako po ay nagtatapos ng kolehiyo sa De La Salle University, dito lang po sa Taft Avenue, ang sabi ko ng aking ama, na alkalde ng Maynila noon, kailangan ko daw magtrabaho para mabayaran ko ang aking tuition fee. Ngunit, Nay, 25 years ago po yun ha. Ang akala ko kasi ng taga-5 distrito, 25 years old na po ako. 43 years old na po si Chia Tienza. May 3 na po akong malalaking mga anak at halos 20 taon na po akong may asawa. Hindi na po ako dalaga. Dala na po ako. Pero ito po yun. Nung ako po yung nagtatapos ng kolehiyo at kinailangan ko ng trabaho, buti na lang na-discover po ako ng ABS-CBN at ginawa nila akong artista. Kilala niyo po ba si Heart Evangelista? Sikat po si Heart, di po ba? Si Chia Tienza, hindi po sumikat. Pero okay lang. Dahil para sa akin, kaya ako dinala ng Panginoon doon, para malaman ko ang kalagayan ng ating mga kapatid mula sa LGBTQ+ community. At nakita ko, meron pong diskriminasyon. At dahil doon, sila po ay aking tinayuan. Tinignan ko
po sa kanya, papayag ako maging vice-alcalde mo. Ngunit tinanong ko siya, dahil sabi ko, ang dami-daming gusto maging vice-alcalde mo. Maraming nag-a-apply. Nay, pag tinanong po pa kayo ngayon, may papayag kayo maging vice-alcalde? Opo, di ba? Pati si nanay gusto. Ako tinanong ko, sabi ko, bakit ba ako ang pinili mo? Ang sagot po niya, dahil una-una, ikaw ay nakapagtapos ng kursong Political Science Major in Governance. Maaari ka naman pumasok sa mundo ng politika, ngunit ginamit mo ang pagiging punsong anak ng alkalde ng Maynila para ipaglaban ang boses ng mga kabataan. Noong ikaw ay naging ina, pinaglaban mo ang boses ng mga ina. At nung ikaw ay naging isang broadcast journalist, pinaglaban mo ang boses ng ating mga kapatid na napag-iwanan sa laylayan ng lipunan. Totoo naman po yun eh. Pwede naman po talaga ako pumasok sa mundo ng politika nung bata pa po ako. Ngunit dahil meron po akong isang puso ng misyonaryo, tumulong po ako diretsyo sa tao. Ngunit, ang masasabi ko, alam ko hinulma ako ng ama ko para ipagpatuloy ang kanyang laban dito sa lungsod ng Maynila. At dahil nga ako rin po ang direktora ng kababaihan ng Maynila, naniniwala po ako ng ating mga kapatid na hinahayaan nilang maluto ang kanilang mga katawan araw-araw sa ilalim ng init ng araw at ng ulan para kumita ng maliit na para matustusan ang kanilang mga pangangailangan. Dapat sila ay minamahal, inaalagaan at kahit kailanman hindi sila dapat sinasaktan. At ang ating mga kapatid na nawalan ng pag-asa sa buhay dahil sa kahirapan, dapat sila ay binibigyan muli ng pag-asa sa pagpagitan ng livelihood. At nang sinabi ni Yorme na susuportahan niya ang livelihood para sa mga manilenyo, ang sinabi ko po sa kanya, ipaglalaban kita hanggang sa dulo ng mundo dahil naniniwala ako na ikaw ang karapat-dapat na alkalde dito sa lungsod ng Maynila. Alam niyo, sa lahat po ng distrito na aking pinupuntahan kasama ni Yorme, iisa lamang po ang sinisigaw ng lahat. Ano nga po yun? Bumalik ka na. Alam ko, kakibat ng sigaw niyo na bumalik na si Yorme dahil gusto niyong bumalik muli ang pagmamahal ng lungsod ng Maynila at maramdaman na kayo ay importante at napakinggan. Alam ko rin po na dahil kayo nga po aming mga mahal na lolo at lola, gusto ninyo na sa nalalapit taon na nandito po kayo sa mundong ibabaw, gusto niyong marinig na kayo ay kasama pa rin at inaalagaan. At alam ko rin na gusto ninyo na balang araw, kung kayo ay lilisan dito sa mundo, maghihiwan po kayo ng isang gobyerno na mas maayos sa nakita niyo. Huwag po kayong mag-alala. Dahil babalik na po si Yorme Isko Moreno Dumagoso. Ngunit, kung maaari, sana huwag niyo mong kalimutan ang tubong 5 vice-alcalde ni Yorme na si Chia Atienza. Alam niyo po, ang trabaho ng vice-alcalde ay maging presiding officer, maging ina ng konseho, gumawa ng mga programa, polisiya, at dapat angkop sa mga pangangailangan niyo. Kaya kailangan ng ibalang araw kayo po ay napili ng vice-alcalde, maghanap kayo ng isang vice-alcalde na marunong po makinig sa inyong mga pangangailangan. Ako po, bata pa lang, tinuruan na po ako ng aking ama. Dahil siya po ay naging isang magaling na vice-alcalde ng Tagang Termino. At alam ko, handang-handa po ako sa laban na ito. Kung meron na lang isang bagay na kaya kong pamalaki sa aking sarili, yan po ay ang aking kapasidad na makinig sa inyo. Maging boses ng mga napag-iwanan. Dahil bata pa lang po ako, sinisigaw ko na ang boses ng ating mga kababayan ang umiiyak dahil walang gobyerno nakikinig sa kanila. Kung
alam ko rin na namimiss niyo ng mga programa noong panahon na si Yorme Alcade ng Maynila na kumakatok sa inyong mga pintuan. Kaya huwag po kayong mag-alala dahil balang araw, kung ako po ang maging vice alcalde ni Yorme, kasama